Wala pong salitang subordination by perjury. Ang tama pong salita ay subordination of perjury. Ang ibig po sabihin ng subordination of perjury ay ang pag-uusig sa ibang tao na magsinungaling o magsabi ng hindi katotohanan sa otoridad o sa korte. Muli, wala pong subordination by perjury. Tingnan niyo po, hindi siya ma-spell ng auto-caption. Subukan po natin muli. Subordination by perjury. Ayan po oh, nalilito pati auto-caption. Kaya po mahalaga ang mga tamang salita para hindi tayo nagkakalito-lito. Subordination of perjury ang tamang kataga sa batas. Maraming salamat po. Ito po muli si Attorney Jimmy Bondoc na nagpapaalala. Vote wisely. Hi there mga kababayan! So, for today, very short talaga yung video natin. Papasadahan lang natin yung sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc regarding dito sa, sa sinabi ni Dan Fernandez sa kanyang interview. As usual, nasabon na naman siya or na soplak na naman, ano bang tawag doon? Na tinira na naman kasi si Dan Fernandez, kasi di ba mali-mali yan siya. Tapos ang yabang-yabang pa niya magbigay ng comment, magbigay ng kanyang statement na hindi naman siya nagbabasa or hindi niya naiintindihan kung ano yung mga nagiging topic. Kagaya niyan, makikita natin dito, susuplakin siya ni Attorney Jimmy Bondoc. Alam naman natin, di ba, na si Attorney Jimmy Bondoc, dati rin naman siyang nasa hanay ng mga celebrities kasi nga, di ba, siya, singer siya. So, nakikita natin siya lagi dati sa ABS-CBN. And then, kahit sa iba't ibang mga station din. And until such time, nag-aral siya, naging abogado. So, eto, ipapaliwanag niya kung ano yung sinasabi nitong si Dan Fernandez. Kasi, mukha nga namang hindi niya naiintindihan. Nabubulol-bulol pa nga siya, diba? But anyway, sigo, pinost ko lang. Eto kasi nakuha ko siya sa reels ni Attorney Jimmy Bondoc sa kanyang Facebook account. So, please follow him. Jimmy Bondoc ang pangalan niya doon. So, pina-follow ko kasi siya kaya nakikita ko to. Though, ito kasi, 3 days ago na siya, yung video na to. Pero, gustong-gusto ko kasi kung paano siya nagpaliwanag dito. At alam naman natin, very thorough yung, yung pagpapaliwanag niya. Most of the time, pag nagbibigay siya ng opinion or comments, talagang, siya, interesting. Talagang pakikinggan mo siya. Kasi, alam mo na talagang matalino siya at napapaliwanag niya ng maigi. Alam naman natin na, syempre may mga ibang mga tao na matatalino talaga, pero hindi sila masyadong marunong mag-express or hindi nila magamit yung yung mga layman's term or kung paano maiintindihan ng tao. Isa si Attorney Jimmy Bondoc na kapag nagsasalita siya, mini-make sure niya talaga na naiintindihan ng karamihan yung kanyang gustong ipahayag sa tao. So, eto, hindi ko kasi siya ma-post, hindi ko alam kung bakit, siguro dahil sa Facebook siya, though baka may mali akong nakiklik. Ang gagawin ko na lang, ipi-play ko lang siya na walang hindi, mauulit-ulit lang siya. So, I'll just gonna stop if ever man na bumalik na ulit or bumalik na siya sa dati. Kasi hindi ko siya hindi ko talaga siya ma-pause or stop in the middle para magbigay ng comment. But anyway, panoorin muna natin siya ng buong buo. So, eto siya guys. Kung sinasabi nila subordination by perjury, tingnan natin. Magandang araw po, si Attorney Jimmy Bondoc po. Sa batas, wala pong salitang subordination by perjury. Ang tama pong salita ay subordination of perjury. Ang ibig po sabihin ng subordination of perjury ay ang pag-uusig sa ibang tao na magsinungaling o magsabi ng hindi katotohanan sa otoridad o sa korte. Muli, wala pong subordination by perjury. Tingnan niyo po, hindi siya ma-spell ng auto-caption. Subukan po natin muli. Subordination by perjury. Ayan po nalilito pati auto-caption. Kaya po mahalaga ang mga tamang salita para hindi tayo nagkakalito-lito. Subordination of perjury ang tamang kataga sa batas. Maraming salamat po. Ito po muli si Attorney Jimmy Bondoc na nagpapaalala. Vote wisely. Apo, kung dalisan lang sa akin, bukod po doon sa pag-called out sa inyo ni Senator De La Rosa, nagpaplano daw po na mag-undertake ng legal action laban sa inyo.
Ayun, ready naman po kami dyan. At yan nga, maganda nga yan para maliwanagan ang lahat eh. Kung sinasabi nila sa Subordination by perjury? Tingnan natin po, mag-ready din po sila. because we are about to take action also. Lalo na yung sinabi na po ni Colonel Headco Grijaldo. Prepare din po siya because we will be going after him as well. So, yun guys, napanood natin, very short lang yung clip kasi reels lang. Kinuha lang ni Attorney Jimmy Bondoc, pinost niya lang yun sa FB account niya. Tapos ito naman si si Pulpul na Dan na ito. May sinasabi na naman siya na maghanda sila kesyo ganyan. Alam mo kasi Dan, na-booking na nga kasi kayo sa mga pinagagagawa nyo dyan sa Quadcom. Kaya ang masasabi mo na lang, maghanda, ganyan. Siyempre, alam naman na ng tao yung mga technique nyo, yung mga pinagagagawa nyong kabulastugan dyan. So, alam na namin yan, ina-expect na namin yan na babanat kayo or gaganti kayo. Alam na ng tao yan. Kayo kasi, ang hirap kasi sa inyo, gumagawa kayo ng kabulastugan dyan, tapos at the end, i-deny nyo. Tapos, ang papalabasin nyo pa, yun pang tao na ginagawa nyo ng masama, yun pa yung ididiin nyo, na kung tutuusin, kayo nga tong nag-offer sa kanya or may gustong ipagawa sa kanya Kaso malas nyo lang talaga si Colonel Grijaldo, hindi siya kagaya ng mga pinipresenta nyo na resource person dyan sa hearing nyo dyan sa Quadcom na yan. So, alam naman natin na defense mechanism na lang yan ni Dan. At saka yan si Atras Abante, syempre, yun na lang yung nila yun na lang yung pwede nilang gawin para linisin yung pangalan nila. Pero ang problema, ang mga tao, hindi naman na naniniwala sa inyo. Kasi nga, yung mga pinagkagagawa niyo dyan, sinabi na yan ni Inday Sara noon, nung sa press con niya, na alam naman na ng tao na isa lang talagang amo niyo dyan, nagpapagawa sa inyo si Tamba. So, kahit ano pang sabihin ninyo, dahil kayo, himod-pet kayo, kaya kayo laging pumapapel, dahil takot kayo sa amo ninyo. Pero ang totoo niyan, alam ng karamihan dyan na hindi lang nagsasalita yung mga pinagkagagawa nyo. Kaya kahit anong gawin yung pagbabaluktot dyan sa katotohanan, walang mangyayari. Kaya nga ang ginawa nyo, di ba, nung nakaraan, meron akong na basa or nakita na clip na yun nga parang biglang after nung pag-amin ni Colonel Grijaldo, parang meron nang naihaay na case against him, though hindi ko sure, di umano yun yung nasa balita, pero di ba halata na yung mga galawan ninyo. Kayo galawang tae din kayo kumbaga minana nyo rin yan sa mga dilawang tae, yung mga style nyo na yan. Though, syempre, iba lang yung, kumbaga, paraan nyo na ginagawa, pero halatang halata naman na may sinusunod kayong script, sabi nga ni BP Sara, di ba? So, hindi na yan bago sa mga tao, tsaka kahit anong gawin yung pagpapaliwanag, gaya ng sinabi ko, wala nang maniniwala sa inyo. Siguro yung, kung meron man, natitira na naniniwala sa inyo, either bayad yung mga yan, or siguro, gaya ng sabi ko, gumagamit din sila ng pinagbabawal na di ba? O sadyang tanga-tangahan lang sila, o kaya naman meron din silang nais, malay mo gusto din nila na ma-presto in the future, di ba? So hindi natin alam, baka ganun yung mga tao yan, mga sumusunod sa inyo, yung mga pinagagagawa nyo. Kasi isa lang kayong lahat isa lang kasi yung amo nyo na nagpapatakbo niyan na nagbibigay sa inyo ng utos. Kayo naman, wala kasi kayong kumbaga, kahit sa sarili nyo, wala na rin kayong respeto. Kasi, ang ginagawa nyo, gagaya niyan, kung sakali man nagpapabayad kayo. Kasi, obvious naman yan hindi nyo naman gagawin yan. Or, unless talaga ganun ka nakabobo, diba? Na hindi mo na talaga alam yan. Tapos, ang masama pa niyan, nagbibigay ka ng, statement mo. Tapos, hindi mo man lang alam kung ano yung mga sinasabi mo. Kaya yan tuloy, ang dami-dami talagang mga matatalino ng mga Pilipino, ng mga abogado, yung iba kahit hindi naman abogado, naiintindihan. Pero ikaw, na nagbibigay ka ng statement in public, pa-conference pa kayo, tapos, hindi mo naman pala naiintindihan kung ano yung sinasabi mo, mali-mali ka pa. Di ba sinabi nga, ikaw nga yung binansagan nila na Mr. Google man? Tama ba ako?
or meron pang ibang bansag sa'yo. Kasi nga 'di ba nag-google ka pa tapos ang style mo pa parang pinapalabas mo or pinapakita mo na parang matalino ka. Well, in fact naman, nakadepende ka lang kay Google. So, talaga tama lang talaga na tawagin ka ng karamihan na ob syunga, 'di ba? Kung sa Ilocano 'yan, neng kumbaga, 'di ba? Kasi ganun ka eh. Tapos bigay ka ng statement mo, nagpapa-press conference ka o kaya yan nagpapa-interview ka tapos hindi ka man lang minsan prepared, hindi ka pa sigurado sa mga sinasabi mo. So, yun mga kababayan, magpapaalam muna ako, very very short lang to. Medyo mas mahaba lang yung naging comment ko. Thank you.